pansinin po ninyo, pagkatapos yung manalangin, ano ang mararamdaman nyo sa inyong mga sarili? Andun ang kaginawahan. Nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin na mayroon tayong sinusunod, may sinusundan, may gumagabay sa atin. Ipadadama ng Panginoon niya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Unang Thessalonians 5:16-19, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ano ang pumipigil sa inyo upang kayo ay manalangin? Nahihiya po ako kasi makasalanan ako. Nahihiya po ako kasi hindi po ako tapat na lingkod. Kahit hindi mo idaing sa panalangin, alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso't isipan. The more na pinatitigas mo ang puso mo, the more na hindi ka mananalangin, the more na nilalayo mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. Pangatlong importanteng gawain sa ating pagsamba po ay yung tinatawag natin Lord's Supper or Communion. Hindi po lahat ng mga religious organization ay nagsasagawa nito. Maaaring ang ilan, 4 na beses sa loob lamang ng isang taon. Yung po yung tinatawag nating 7-day Adventist. Ang Iglesia ni Cristo, ayon sa 1914, isang beses sa loob ng isang taon. Maaari ang mga Protestants or Evangelists na ginagawa po ito, linggo-linggo. Ngunit hindi po nila ito ginagawa. Anong kahalagahan ng Lord's Supper? Napaka-importante po ito. Pag tayo pinagsasagawa ng Lord's Supper, naalala natin ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Unang Korinto 10:16, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. Paano tayo makikipagkaisa kung wala tayo sa panambahan upang isagawa ang ating Lord's Supper? Brother Nelson, gusto na po yung online. Ginagawa po namin sa bahay namin. Sa totoo lang po, yung online na yan, ay maaaring itinuro sa atin ng ating Panginoon nung panahon na tayo ay nasa pandemic. Hindi natin sinasagawa lahat ng ating activities upang ang tao ay huwag makalimot sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Pero sa panahon na kung saan tapos ang pandemic na po, marapat lamang na maglaan tayo ng panahon ng pakikipagkatipan sa ating mga kapatiran sa face-to-face at isagawa ang ating komunyon ng face-to-face. Kasi sinasabi po sa Acts 20:7, at ng unang araw ng Sanlinggo, yung po natin isasagawa. Tayo ba'y sumusunod? Ginagawa po natin. Hindi Sabado, hindi Biyernes. Hindi po ito isang beses sa loob ng isang taon. Linggo-linggo po. Sa tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ibig sabihin po, every Sunday, nang kami ngayon na nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila at nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hapon gabi.
pansinin po natin, ito pong sa communion natin ginagawa na ito. Halos kabisado na po na natin mga ngaral ito. Yung sa unang Korinto 11:23 hanggang 29, na kung saan lagi po natin sinasambit ito kapag tayo po ay tumatanggap ng Santa Cena. Mahaba po. Pakibasahin nyo lang po. Kung babasahin ko po ito po ay nakakagaang ng loob. Dito po pinapakita ang essence of the importance of our Lord's Supper. Kung paano ang kahalagahan na dapat natin alalahanin ang ating Panginoon sa araw-araw, hindi lamang sa araw-araw, bagkus lalo na sa kanyang araw na ito. Yan po ang kahalagahan niya. Kaya po dapat pag sinasagawa natin yan, yung solemn, tahimik. Hindi po yung sasamantalahin natin kapag kami Lord's Supper, naku, sandali, tahimik, bubuksan ko sandali yung aking cellphone. Hindi po. Ito po yung oras na dapat nating ilaan ang ating mga panalangin, kahilingan, ang nais nating pasasalamat. Ilaan po natin sa panahon na magsasagawa tayo ng ating Holy Communion. Pang-apat na ginagawa natin sa loob ng kapilang ito ay yung tinatawag nating aguluyan. Ang aguluyan po ngayon, sabi po nila, sa iba daw po, kailangan ikapo. 10% of your net income ay ibibigay mo. Paano kung wala kang trabaho, ano ibibigay mo? Ganun ba ka-demanding po ang ating Panginoon? Kung meron din naman po, okay lang. Kung wala, hindi po ilalagay sa harapan ninyo ng matagal yung pangkuha. Mapapansin niyo po, iniikot ng mabilis. Hindi po yan humihinto sa inyo ng matagal para mapahiya kayo kung kayo ay walang iaabot. Hindi po dayon ang ginagawa natin dito. Tinatawag po natin to ambagan sa mga banal. Pag sinabi pong ambagan, ano po ang nasa isip ninyo? Versado po ba kayo? Contribution, sa madaling salita po. Kung ano ang iyong kakayahan. Sige po. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa Iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat sa inyo ay magbukod at magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehas. Wala akong trabaho, kapatid na Nelson. Hindi tayo persado po. Pero dapat din natin naisip, po, ang ginagawa natin pong aguluyan ay para sa ikalalago ng ating gawain sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya marapat lamang po kung ano ang iyong giniginhawa, ibahagi natin. Dahil alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan ng sobra upang iyong magamit. Hebreo 13:16, sabi po, dadapot sa paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoo narito. Hindi tinitignan ng Panginoon kung tutusin, kaya ibigay sa ating lahat ng Panginoon Lahat ng biyaya. Hindi niya tinitignan dito kung gaano kalaki o kaliit yung ating abuloy. Ang tinitignan dito kung ano yung naman ang kalooban natin, kung paano natin inambag yung ating share, kung paano natin ibinigay na maluwag sa ating puso. Yun ang tinitignan ng Panginoon sa atin. Hindi yung amount. Amount niya, kung galing naman sa hindi maganda yung pinagkuhanan,